Huwag na ho kayong sumama sa labas, Ate Lucia. Sandali lang naman ho ako at tatapalan ko lang yung mga butas ng bubong dahil masyado nang bumibilis ang tagas dito sa loob ng kubo. Mukhang magtatagal pang ulan. Kung hindi ko pa ito maaayos ngayon ay baka bahain na tayo sa loob. Naku, Elias, iho. Ipagpabukas mo na lang at masyado nang delikado dyan sa labas. Panginoon, kayo na po sanang bahala sa amin. Huwag niyo po kaming hayaang mapahamak at ilayo niyo po kami sa mga nilalang na... sino yun? Ay, Diyos ko! Elias! May tao sa labas! Tulong! May tao ba dyan? Pakiusap! Tulungan niyo ako! Oh, Diyos ko, 10 oras na ng gabi. Sino naman kaya yung magtatangkang mga tok ng ganitong oras? Iho, mag-iingat ka! Dito na lang po kayo, Ate Lucia. Ako na pong bahalang tumingin. Sino ka? Kahit ngayong gabi lang, pwede po ba ako makituloy dito sa kubo niyo? Magbabayad ako kahit magkano. Patuloyin niyo lang po ako. Hindi lahat ng humihingi ng tulong ay dapat tulungan. At hindi lahat ng kumakatok ay dapat pagbuksan. Hindi dahil maganda ang isang tao ang ibig sabihin nun ay mabuti na rin ang kanyang puso. Pero paano kung isang gabi may biglang kumatok sa pintuan ng bahay ninyo? Basang-basa, nanginginig at humihingi ng tulong. Pagbubuksan mo ba o magbibingi-bingihan ka na lang? Bago ko po simulan ang kwentong ito, ngayon pa lamang ay sasabihin ko na, dito lang po sa kwentong takip silim lang ako nagpadala ng aking sulat. Kaya kung sakali mang mapili ito at marinig ninyo ang kwento ko sa ibang channel, mangyari lamang po na pakireport na lang dahil malinaw na ninakaw ito. Yun lamang po at maraming salamat. Isang mapagpalang araw po, Sir Jupiter, at sa inyo na rin mga tagapakinig. Ako po si Val, 29 years old at Tubong, Pangasinan. Matagal na po akong tagapakinig ng inyong channel, lalo na tuwing gabi bago ako matulog. Kaya sobrang saya ko po na sa wakas makakapag-share na rin ako ng sarili kong kwento dito sa kwentong takip silim. Ang kwentong ito ay sariling karanasan ng lolo ko. Natawagin na lang natin sa pangalang Elias. Pinakapaborito kong kwento, ang love story ng lolo at lola ko. Lumaki akong pinakikinggan yun dahil paulit-ulit na kinikwento sa akin yun ng aking lolo Elias. Kung gaano raw niya kamahal ang lola ko. Kaya laking gulat ko nang minsan aminin niya na bago ang lola ko, may nauna pa pala siyang babaeng minahal. Isang babaeng hanggang ngayon ay nagbibigay pa rin sa kanya ng takot at kirot sa puso niya. Dahil hindi raw kasi yun basta isang simpleng babae lang, kundi isang mayamang nilalang na minsan kumatok sa pintuan ng kanyang kubo para makituloy at magtago. Magandang umaga sa iyo, Iha. Kumusta na ang pakiramdam mo? May nararamdaman ka pa bang iba sa katawan mo bukod sa mga galos na nasa kamay at braso mo? Nako, takot na takot ako kagabi. Mabuti na lang talaga't kasama ko ang pamangkin ko rito sa kubo. Dahil kung hindi ay hindi ko alam ang gagawin ko dahil sa sobrang nervyos ko. Teka, ano nga ba talagang nangyari sa'yo kagabi, Iha? Basang-basa ka at halatang takot na takot. Magandang umaga din ho sa inyo. Pasensya na po kung naistorbo ko po kayo kagabi. Wala na po kasi akong ibang mapupuntahan pa. Pauwi na po ako ng galing trabaho nang bigla na lang po may humabol sa akin at gusto akong gawa ng masama. Kaya dito po ako napadpad sa kubo niyo. Ang mga galos ko po, nakuha ko habang tumatakas. Marami pong salamat sa pagpapatuloy niyo sa akin. Kahit hindi niyo naman po ako kilala. Ganun ba? Naku, mabuti na lang pala at nakatakas ka. Marami na talagang masasamang tao sa panahon natin ngayon. Kaya sa susunod ay magdoble ingat ka na. At saka huwag mo nang isipin yun, Iha. Ang importante, ligtas ka na. Teka, ano nga bang pangalan mo? Kanina pa tayo nag-uusap. Hindi ko pa pala alam ang pangalan mo. Veronica na lang po. Kayo po. Ate Lucia na lang, Iha. Ay, siya nga pala. Bigla akong naalala. Kung gusto mo
i-report natin ang nangyari sa'yo kagabi. May kaibigang pulis ang pamangkin ko at alam kong matutulungan kanila. Pulis po? Yung lalaki po kagabi, siya po bang tinutukoy niyo, Auntie Lucia? Hindi, iha. Si Elias yon ang pamangkin ko. Yung kaibigan niya ang tinutukoy kong pulis. Ganun po ba? Ayoko na rin po sana makaabala pa. Ako na lang po ang pupunta sa presinto. Ituro niya lang po sa akin kung saan. Sapat na po na pinatuloy niyo ako kagabi sa kubo niyo. Pero kung pwede lang po sana makiusap, pwede po ba akong manatili muna dito pansamantala habang nagpapagaling pa po ako? Magbabayad po ako kahit magkano. Ano ka ba naman, Veronica? Ayos lang yon, iha. Hindi naman kami nagpapabayad. Pasay nga ako na magkakaroon na ng ibang tao dito sa kubo namin ng pamangkin ko. Nako, magkakasundo kayo nun. At saka, wala pa yung asawa. Auntie Lucia, Ay, sus Mariosip kang bata ka. Ay, kanina ka pa ba nandyan? sapat na ho. Para marinig ang huling sinabi niyo sa pasyente ninyo. Nakapagluto na po ako ng almusal. Kumain na po tayo at may trabaho pa po ako sa rancho ni Don Felipe. Ay, nako, Elias. Bawasan mo nga yung kasungitan mo, iho. Abay, hindi ka na bumabata. Paano ka makakahanap ng babaeng aasawahin mo niyan? Ito si Veronica. Auntie Lucia, alam mo namang wala pa sa isip kong bagay na yan. Dahil may mas mahalaga pa akong kailangan gawin at dapat unahin. Oh, siya. Halika na nga, Veronica, at kumain na tayo. Ganyan kasi ang batang yan. Kapag nakakita ng maganda, nagsusungit na lang bigla. Auntie Lucia! Itong batang to, hindi na mabiro. Oo na, tatahimik na ako. Tandang-tanda ko pa, Sir Jupiter, kung paano ikinwento sa akin ni Lolo Elias ang unang umagang kasama nila si Veronica. Sa simpleng asaran, sa pagiging masungit niya, wala raw siyang ideya na doon na pala magsisimula ang lahat. Sa isang desisyon na magpapabago hindi lang ng buhay niya, kundi ng mga taong mahalaga sa kanya. Hanggang kailan mo ba gagawin yan, Elias? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na gamitin na natin yung perang iniwan sa akin ng tiyo mo. Kaysa araw-araw ko nagpapakahirap at tinitiis ang ugali ng matandang doon na yon. Napag-usapan na po natin yan, Auntie. Hindi ko po gagalawin yon dahil sa inyo po ang perang yun. Gusto ko pong paghirapan ang pagbawi ng titulo ng lupa. Eto na lang po kasi ang natitirang alaala ng mga magulang ko sa akin. Ayoko lang naman kasing nakikitang nahihirapan ka, Elias. Sa akin ka na lumaki at binili ng kapatid ko bago sila mawala. Kaya masakit din sa akin na makita ka araw-araw na nahihirapan dahil parang anak na din kita. Hindi kami biniyayaan ng anak ng tiyo mo kaya hindi mo ko masisisi kung ganito man ako makitungo sa iyo. Alam ko naman po yun, Auntie Lucia, pero huwag kang mag-alala. Kaya ko to. Sige na ho, aalis na ako. Mag-iingat po kayo dito. O siya, sige, baka gabihin ka pa. Hindi ka man lang ba magpapaalam kay Veronica? Auntie Lucia naman eh. Kung ano man yung binabalak ninyo ay mas mabuti pang itigil nyo na ngayon pa lang. Aba, ikaw na nga ang tinutulungan. Ikaw pa ang maraming reklamo. Hindi pa nga po natin siya lubusang kilala, Auntie. Sa tuwing inaasar raw siya ng Auntie Lucia niya ay napapailing na lang siya at agad na pinuputol ang kanilang usapan. Wala ng mga magulang ang Lolo Elias ko, Sir Jupiter. Ang tanging kapamilya na lang na meron siya ay ang Auntie Lucia niya na nagpalaki at nag-alaga sa kanya. Balo na rin ito at wala ng asawa. Nakatira sila sa isang maliit na kubo at dahil sa malaking pagkakautang ng mga magulang niya noon, napilitan silang ibigay sa pinagkakautangan ang titulo ng lupang pagmamayari ng pamilya nila. Kaya araw-araw tinitiis ng Lolo Elias ko ang hirap sa pagtatrabaho sa rancho at bukid para lang mabawi ang lupang iyon. Ilang beses ko magsasabihin sa inyo na ayokong may nakikitang nagpapahinga. Hindi ko kailangan nagtamad dito.
Kung ayaw niyong sumunod sa patakaran ko, ay mas mabuti pang lumayas na kayo ngayon din mismo. Tignan ko lang kung sino ang mga dilat ang mga mata na mamamatay dahil sa gutom. Binabayaran ko kayo para kumilos at hindi ang magpahinga. Don Felipe, ginagawa naman po namin ng maayos sa mga trabaho namin dito sa rancho. Pero masyado na ho kayong malupit sa mga trabahador ninyo. Hindi po kami robot para hindi makaramdam ng pagod. Tinitiis namin ang gutom para sa mga pamilya namin. Pero kayo, wala kayong puso, Don Felipe. Elias, baka nakakalimutan mo kung sino ang kausap mo. Isang sabi ko lang ay kaya ko kayong paalisin sa kubong yon. Pinapaalala ko lang na nasa akin ang titulo ng lupa nyo. Kung hindi lang nakiusap sa akin si Lucia, ay matagal ko na kayong pinalayas doon. Hindi po ako nakakalimot, Don Felipe. Ang sa akin lang ho, ay maging patas naman sana kayo sa mga taong nagpapakahirap magtrabaho sa inyo. Ha? At sino ka para pagsabihan ako ng mga dapat at hindi dapat gawin, ha? Tandaan mo, Elias, ako ang bumubuhay sa inyo. Kung wala ako, ay wala rin kayong lahat dito. Hala, sige, magtrabaho na kayo. Kung ayaw yung tanggalin ko kayong lahat sa trabaho. Darating din ang araw mo, Don Felipe. Sa rancho ni Don Felipe walang oras para mapagod, walang karapatang magpahinga. Ang bawat patakraw ng pawis ng mga tao rito ay katumbas ng buhay nila dahil kapag nawalan ka ng trabaho, tiyak ang gutom ng pamilya mo. Isa si Lolo Elias sa mga trabahador ni Don Felipe, Sir Jupiter. Ang sabi niya sa akin, si Don Felipe raw ang halos nagmamay-ari ng lahat ng malalaking lupain sa lugar nila noon. Kaya naman halos lahat ng mga tao roon ay sa kanya nagtatrabaho at umaasa. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil wala silang ibang mapagpipilian. Dahil simula pagkabata hanggang pagtanda, yun lang ang alam nilang hanap buhay. Kaya napipilitan silang lunukin ang bawat pasakit at pang-iinsulto ng matandang Don sa kanila. Lalo na ang Lolo Elias ko. Pagka-uwi galing trabaho, hindi raw maintindihan ni Lolo Elias kung bakit bigla siyang nakaramdam ng kakaibang ginhawa nang madatnan niya sa kubo si Veronica. Tinuturuan ito ng kanyang Auntie Lucia sa mga gawaing bahay. Sa mga sandaling yon, Sir Jupiter, nakalimutan raw ni Lolo Elias ang nararamdamang pagod at galit sa maghapong pagtatrabaho. At bigla naisip raw niya ang kanyang kinabukasan na kasama si Veronica. Alam ng Lolo Elias ko na masyado pang mabilis dahil isang gabi pa lamang niyang nakakasama ang babaeng nakituloy sa kubo nila. Pero maski siya, hindi niya raw maintindihan ang sarili niya kung bakit ganun na lamang ang naramdaman niya na parabang may binubuhay si Veronica na kung ano sa puso niya. Bakit nasa labas ka pa? At bakit ikaw naghuhugas ng mga platong yan? Ay, yes, ikaw pala. Kanina ka pa ba dyan? Pasensya na. Pinakialaman ko na. Wala kasi ako magawa kanina sa bahay. Kaya, tinuruan ako ni Auntie Lucia kung paano gawin ito. Hindi ba dapat ay nagpapahinga ka lang? Hindi pa magaling ang mga sugat mo. Kaya huwag ka muna magpakapagod. Tingnan mo at dinagdagan mo pa. Nagkasugat na rin tuloy pati ang mga daliri mo. Hindi siguro ako hiyang dun sa sabon na ginamit kong panghugas ng plato. At saka nakakaya naman kasi sa inyo, Elias, kung wala akong gagawin at tutungangan na lang dito. Ayaw naman kasing tanggapin ni Auntie Lucia yung perang binibigay ko sa kanya. Kaya bilang kapalit ng pagtira ko rito sa inyo, ay tutulong nila ako sa mga gawaing bahay. Mahirap lang kami, Veronica. At hindi namin kayang manlamang ng tao. Bukas sa loob namin ang pagtulong sa'yo na walang anumang hinihinging kapalit. Lumalamig na. Halika na at tulungan na kitang magbuhat dyan. Salamat, Elias. Nakaka-istorbo ba ako? Babalik na lang pala ako bukas, Elias. Mukhang busy ka pa ngayon. Marco, ikaw pala. Veronica, pumasok ka na sa loob. Ako na bahala rito. Sige. Maiwan ko na muna kayo. Ang labig mo naman sa akin, pre. Pero doon sa babae, may pangiti-ngiti ka pa dyan. Hindi mo man lang ako pinakilala. Tigilan mo ako, Marco. Gabi na. Anong sadya mo rito? Eto na nga, sungit ha. Hindi na mabiro. Sinong babaeng yun, Elias? Pasyente ni Auntie Lucia, si Veronica. Dito muna siya sa amin pansamantalang nakatira habang nagpapagaling.
Tinulungan namin siya nung isang gabi dahil may humahabol raw sa kanya at gusto siyang gawa ng masama. Na-report nyo na ba? Kung gusto mo, Ilyas, ako nang bahalang mag-asikaso nun. Sige, salamat Marco. Ano nga ulit ang pinunta mo rito? Marami kaming natatanggap na report tungkol sa mga nawawala at bigla na lang namamatay ng mga hayop sa presinto ngayon. Hindi ordinaryong pagkamatay, Ilyas. Parang sinadya. Lahat kasi ng hayop na natatagpuan namin ay iwakwak ang tiyan at wala ng lamang loob. Ang mas nakapagtataka pa, pare-pareho silang mukhang natuyuan ng dugo. Pero sa lugar ng pinangyarihan, may mga bakas pa rin ng dugo ang naiwan. Sino naman kaya ang walang pusong gagawa nun? Sa ngayon wala pa kaming lead kung sino o kung anong gumawa nito. Gusto ko lang kayong balaan, Ilyas. May mga natanggap din na kasi kaming report mula sa bayan. Bukod sa mga kalapit barangay, maaaring nandito sa lugar natin ang salarin. Mag-iingat kayo ni Auntie Lucia dito, lalo na may mga alaga pa naman kayo sa likod ng kubo. At isa pa, Ilyas, malapit lang kayo sa gubat. Mas madali ang pagtatago at pagtakas. Salamat sa impormasyon, Marco. Huwag kang mag-alala. Sasabihan ko din si Auntie Lucia ng tungkol dito. O sige, mawala na ako. Babalik na lang ulit ako para balitaan ka. At Ilyas, yung babaeng kasama nyo, mukhang kanina pa lihim na nakikinig sa pinag-uusapan natin. Mag-ingat kayo ni Auntie Lucia dito. Napatingin lang siguro. Sige, ako nang bahala rito at magkita na lang tayo sa susunod. Mag-ingat ka pa uwi. At salamat ulit, Chief Marco. Siguro nga. Sige, Ilyas, pakisabi na lang kay Auntie Lucia na dumaan ako. Isang pulis ang kaibigan ng Lolo Elias ko, Sir Jupiter. Nakilala raw niya si Marco nung hawakan nito ang kaso ng pagkamatay ng mga magulang niya. Si Marco rin daw ang tumulong sa kanila ni Auntie Lucia nung mga panahong walang-wala sila. 2 taon ang tanda sa kanya ng kaibigan ng pulis, mabait at mapagkakatiwalaan ayon sa lolo ko. Nang gabing yun, naging mailap raw sa kanyang pagtulog. Hindi kasi mawala sa isip niya ang babalang iniwan ni Marco. At bukod doon ay ang kakaibang kilos ni Veronica na nagdulot sa kanya ng hindi maipaliwanag na kaba at takot na hindi niya alam kung saan nanggagaling. Naisip na lang noon ng Lolo Elias ko na baka dahil hindi pa niya kabisado ang ugali ng babae, kaya ganun na lamang ang nararamdaman niya. Oh, Diyos ko, Iha. Ano bang nangyayari sa'yo? Kanina ka pa nagsusuka dyan. Kaya mo pa ba? Dalhin ka na ba namin sa klinik? Kaya ko po. Pasensya na po, Auntie Lucia. Bigla lang po talagang sumama ang tiyan ko. Anong nangyayari? Auntie? Veronica? Hindi ko nga rin alam, Iho. Pare-pareho lang naman ang kinain natin kaninang hapunan. Hindi ka ba sanay sa isda at gulay, Iha? Kung yun ang dahilan, pasensya ka na dahil yun kasing madalas naming kainin dito. Ano bang mga pagkain ang nakasanayan mo para sa susunod ipabili na lang natin kay Ilyas kapag nagpunta siya sa bayan? Sariwa. Gusto ko ng sariwang laman. At dugo. Ano yon, Iha? Hindi kita masyadong marinig. Pasensya ka na at may kahinaan na rin kasi ang pandinig ko. Kahit ano naman po, kinakain ko. Natsyempohan na po siguro kanina. Pero ngayon, medyo maayos naman po ang pakiramdam ko, Auntie. Sigurado ka bang wala nang ibang masakit sa'yo? Wala na, Ilyas. Babalik na po ako sa kwarto, Auntie Lucia. Pasensya na po kayo at naistorbo ko po ang tulog niyo. Sige na, Iha. At magpahinga ka na. Sige ho. Ayos ka lang ba, Iho? Bakit bigla kang natigilan dyan? At bakit ganyan ka kung makatingin kay Veronica? Naku, nagugustuhan mo na siya, no? Kita ko yung pag-aalala mo sa kanya. Ng mga oras na yun, Sir Jupiter, hindi raw alam ng Lolo Elias ko kung ano ang isasagot niya sa Auntie Lucia niya. Bigla na lang kasi siyang natigilan at nahulog sa malalim na pag-iisip. Hindi kasi siya sigurado kung totoo ba ang nakita niya dahil bahagyang nakayuko ang mukha ni Veronica. Nang tanungin siya ng Auntie Lucia niya kung ano ang mga kinakain nito. Para kasing nakita niya ang pagpapalit ng kulay ng mga mata nito. Ang dating puti at itim naging purong pula.
Segundo lang daw ang tinagal, Sir Jupiter, kaya hindi raw sigurado ang lolo ko kung totoo ba ang nakita niya o namamalikmata lamang siya. Pero isang bagay daw ang malinaw. Hindi raw niya makakalimutan ang kilabot na gumapang sa buong katawan niya noong gabing iyon. Ilyas, pakilabas mo nga dito yung mga tirang kanin dyan na inilagay ko sa palanggana. Ipinatong ko sa mesa, dyan sa may kusina. Sayang naman kasi at ipapakain ko dito sa mga alaga nating baboy. Kanina pa nagsisiiyakan ang mga to at mukhang gutom na talaga. Eto na po, Auntie. Nag-usap na po ba kayo ng buyer ng baboy? Oo, iho. At bukas raw kukuhanin ang mga ito. Mas maganda nga yun dahil may pandagdag tayo sa panggastos natin dito sa bahay. Pwede naman po ako tumulong sa panggastos dito sa bahay, Auntie Lucia. Ay nako, ikaw talagang bata ka, oo. Hindi ba nag-usap na tayo? Hindi mo naman kailangang bayaran ang pagtira mo dito. Tama si Auntie Lucia, Veronica. At saka may trabaho naman ako. Kaya ko kayong pakainin ni Auntie. Naku, para talaga Kung kayong... ano man po ang sasabihin ninyo, Auntie, wag na po ninyong ituloy. Aalis na po ako at baka magamok na naman si Don Felipe. Pahirap talaga sa buhay ang matandang doon na yon. Ang sabi ko naman kasi sa iyo, Ilyas, ay gamitin na natin yung pera. Sino po si Don Felipe, Auntie Lucia? Yung matandang mayaman na nakatira dyan sa malaking bahay. Masama ang ugali at mukhang perang matandang yun. Ganun po ba? May utang po ba kayo sa kanya, Auntie? Oo, iha. Aalis na po ako, Auntie. Mamaya na tayo mag-usap ulit. Veronica, may gusto ka bang ipabili? Hindi na, Elias. Huwag ka na mag-abala pa. Makakakain naman ako mamaya. Mag-iigat ka, iho. Kunin mo na lamang sa mesa yung pagkain na binadot ni Veronica para sa tanghalian mo. Sige po. Aalis na ako, Auntie. Veronica. Sa mga oras na yon, Sir Jupiter, hindi pa alam ng Lolo Elias ko na ang pag-alis niyang yun papunta sa rancho ay simula na pala ng mas mabigat na pagsubok sa buhay nila. Bago siya tuluyang umalis, sinulyapan niya pang muli ang Auntie Lucia niya na nagpapakain ng mga alaga nitong baboy. Hindi raw niya maintindihan kung bakit bigla na lang siyang kinabahan. Pakiramdam niya may mangyayari raw na hindi maganda. Bilisan nyo magsikilos! Marami pa kayong gagawin! Araw ng sahod ngayon, pero pasensyahan na lang. Dahil ang iba sa inyo ay walang sasahuri. Hindi naman po ata tama yan, Don Felipe. At ano naman sa tingin mo ang tama, ha, Elias? Mga trabahador ko lang kayo. Mga palo mo dito sa lupa ko at wala kayong karapatang magsalita. Dahil boses ko ang batas dito. Yan ang tatandaan mo. Don Felipe, bawat 5 na kinikita ninyo ay pinaghihirapan namin. Kung wala kami ng mga trabahador ninyo, wala rin na bukid at rancho na ipinagmamalaki ninyo. O bata, sumasagot ka pa. Kung gusto mo, bayaran mo lahat ang utang ng mga magulang mo sa akin. Kung ayaw mong paalisin ko kayo ng tuluyan sa lupang nyo. Magkano ba ang utang nila, Elias, sa inyo? Nung araw na yon, Sir Jupiter, nagkasagutan na naman ang Lolo Elias ko at si Don Felipe. Sanay na raw siya sa pang-aapi ng matandang Don pero hindi niya kayang makita na pati ang ibang trabahador ay pinagmamalupitan nito. At habang nagsasagutan sila ay laking gulat niya nang bigla na lamang may sumabat sa kanilang usapan ng matandang si Don Felipe. Si Veronica. Halos hindi raw niya makilala ang babae sa anyo nito. Nakasuot ito ng eleganteng pulang bestida na lalong nagpatingkad ng maputi nitong balat. Maayos ang mahaba at alon-alon nitong buhok at sa bawat galaw niya ay sumasabay din daw sa ihip ng hangin ang suot nitong damit. Sa isip ng Lolo Elias ko parang hindi raw yun yung babaeng minsang kumatok sa kubo nila. At sino ka naman? Sa tingin mo ba ay kaya mong bayaran ang pagkakautang ng pamilya ng lalaking yan sa akin? Ha? Hindi mo na kailangan pang malaman kung sino ako.
Ang tanong ko ang sagutin mo. Veronica, ano bang ginagawa mo rito? Halika na, umuwi na tayo. Hindi mo kilala matandang yan. Masahol pa siya sa hayop. Ayokong pati ikaw ay mapahamak at mapag-initan niya. Magtiwala ka lang, Ilyas. Akong bahala. Bayaran niyo ako ng 5 milyon. Kapalit ng titulong ito. Ano? Magagawa niyo ba? Ayan! Sobra-sobra pa yung pera nasa loob ng bag na yan para matahimik ka. Wag na wag mo na ulit guguluhin ang pamilya nila, Ilyas. Kung ganyan pa sana noon, hindi sana'y nagkasundo tayo. Ngayon ay patas na tayo, Elias. Pinabalik ko na ang titulo ng lupa niyo. Wag na wag ka nang aapak pang muli sa lupain ko. Halika na, Ilyas. Saan galing ang perang yun, Veronica? Hindi ka dapat nakialam dahil problema ko yun. At paano mo nalaman na doon ako nagtatrabaho? Ilyas, gusto ko lang makatulong sa'yo at kay Auntie Lucia. Hindi ko na kaya makita kayong nahihirapan. Hindi mo dapat ginawa yun. Napalapit na kayo sa akin, Ilyas. Pasensya na. Pinilit ko si Auntie na sabihin kung nasaan ka. Tsaka pera ko naman ang ginamit ko. Kaya huwag mong isipin na may utang ka sa akin. Hindi ko naman kayo sisingilin. Hindi, Veronica. Ibabalik ko ang pera mo. Babayaran kita. Hindi ko kailangan ng pera mo, Ilyas. Kung pera lang din pag-uusapan, marami ako niyan. Ang gusto ko lang naman, ang makatulong ako sa inyo. Mahirap bang intindihin yun? Huwag mong ipamukha sa akin ang yaman mo, Veronica. Hindi ko kailangan yan. Kapag sinabi kong babayaran kita, babayaran kita. Ang dami mo namang sinasabi. Ayan, edi tumahimik ka. Halika na nga, umuwi na tayo, Ilyas. Kanina pa naghihintay si Auntie Lucia sa atin. Sa unang pagkakataon, Sir Jupiter, hindi raw alam ng Lolo Elias ko kung ano ang isasagot. Bigla na lang raw kasi siyang napipi nang halikan siya ni Veronica sa labi, kaya hinayaan na lang daw niya itong hilahin sa pauwi sa kubo. Aaminin niya, nakaramdam raw siya ng tuwa ng mga sandaling yun. Nakaramdam raw siya ng init sa puso niya na matagal na niyang hindi nararamdaman. Pero panandalian lang pala ang tuwang yun dahil habang papalapit sila sa kubo ay isang nakakabinging sigaw ang bigla nilang narinig. Hindi ako pwede magkamali. Boses ni Auntie Lucia yun. Siya nga, maayos pa naman siya nang iwanan ko siya sa kubo. Pero hindi ang mga alaga niya. May sinabi ka ba? Ang sabi ko ay bilisan na natin. Baka kung ano na nangyari kay Auntie. Ay, Diyos ko! Ang mga alaga ko! Tulong! Mga kapitbahay! Tulong! Auntie! Ano nangyari? Magsisinong lang sana ako ng mga sinampay. Ay, nakalimutan ko kasi kanina. Nakakatulog na rin ako noon dahil uminom ako ng tiyaan at tinimpla ni Veronica bago siya umalis. Ay, bigla kasing sumakit ang ulo ko. Pagising ko ganito na. Diyos ko, Elias! Pinatay nila ang mga baboy natin! Sinong gumawa nito? Tama na, Auntie. Ipinapangako ko, pagbabayaran natin kung sino man na may gawa nito. Si Marco, iho. Papuntahin mo siya rito. Ano nang gagawin natin? Bukas kukunin na sana ang mga baboy. May paunang bayad na sila, Elias. Nagastos ko na. Magkikitawag ako. Papupuntahin ko si Marco rito. Gagawa ako ng paraan, Auntie Lucia. Huwag na po kayo mag-alala, Auntie Lucia. Ako nang bahalang kumausap sa kanila. Sa mga sandaling yon, Sir Jupiter, bukod sa galit at pag-aalala ay biglang nanlamig ang pakiramdam ng Lolo Elias ko. May kung anong takot raw na gumapang sa kanya, hindi dahil sa mga pinatay na hayop kundi dahil sa boses at naging reaksyon ni Veronica. Wala raw kasi siyang mabakas na lungkot o gulat man lang sa mukha nito habang tahimik at diretso lang ang tingin sa mga patay na baboy ng kanyang Auntie Lucia. Gusto sana niya itong lapitan at tanungin, pero dumating na noon ang kaibigan niyang si Marco kasama ang iba pang pulis. At sa mga mukha ng mga kapitbahay nilang nakikiusyoso, kitang-kita raw ang takot sa mga mukha ng mga ito. Takot na baka sa susunod, ang mga alaga naman nilang hayop ang isunod dahil yun lamang ang tanging pinagkukunan ng ikinabubuhay nila.
Ikinalulungkot kong nangyari sa mga alaga ni Auntie Lucia, Elias. Huwag kayong maglala. Hindi kami titigil hanggat hindi nahuhuli ang may gawa nito. At sigurado akong nasa malapit lang ang salarin na yon. Hindi rin ako papahig na magpatuloy pa ito, Marco. Sobrang dami na nang nabibiktima. Natatakot ang mga tao dahil dito lang nakaasa ang buhay nila. May sasabihin ako sa iyo, Elias. Kailangan mo itong malaman dahil tungkol din ito sa mga magulang mo at sa babaeng kasama nyo. Pero hindi dito. Sa presinto na lang tayo mag-usap. Sige. Opo ka muna, Elias. May gusto ka bang inumin muna? Hindi na, Marco. Salamat na lang. Ano palang sasabihin mo? Sino ba talagang babaeng yan, Elias? Sinubukan ko hanapin ang lahat ng records. Barangay, ospital, kahit anong pwedeng pagkulang-kulang impormasyon tungkol sa babaeng yon. Pero maski isa, wala akong nakita. Walang eksaktong pagkakakilanlan. At hindi rin malaman kung saan ba talaga siya nanggaling. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, parang bigla na lang siyang lumitaw rito sa lugar natin. Alam kong nasabi mo na kung paano siya napadpad sa kubo nyo. Pero hindi ka ba nagtataka, Elias? Bakit sa lahat ng mga bahay na nandun ay sa kubo nyo pa siya nakituloy? Alam kong likas sa'yo at kay Auntie Lucia ang pagiging matulungin. Pero hindi lahat ng humihingi ng tulong ay ligtas pagkatiwalaan, Elias. Lalo na kung wala kang ibang alam tungkol sa kanya bukod sa pangalan niya na hindi mo naman alam kung yun nga ba talaga. Sinasabi mo bang masamang tao si Veronica? Na may balak siyang saktan kami ni Auntie? Hindi ko sinasabing masama siya. Ang sinasabi ko lang ay halatang may kakaiba sa pagkatao niya. Sa kilos, sa mga tingin. Kaya pinag-iingat lang kita. Kaibigan kita, Elias. At hindi na rin iba sa akin si Auntie Lucia. Ayokong mapahama kayo dahil lang sa babaeng yun. Alam ko, hindi ko naman pababayaan si Auntie Lucia, Marco. Kilala na kita mula sa pagkabata pa, Elias. Alam ko kung paano ka mag-isip. At alam ko rin kung anong mga gusto at ayaw mo. At isa na rin doon sa mga nagugustuhan mo ang babaeng yun. Pero ipapaalala ko lang sa'yo, huwag mong hahayaang dahil lang sa isang babae ay makalimutan mo ang dahilan kung bakit ka nandito ngayon, Elias. Hindi ko nakakalimutan yun, Marco. Alam mo, natin, kung paano pinatay ang mga magulang mo, Elias. Kahit kailan, ay hindi ko yun nakakalimutan, Marco. At hindi ako makakapayag na hindi ko maiganti ang mga magulang ko sa ginawa nilang pagpatay sa kanila. Kung buhay ang kinuha niya, buhay din ang kukunin ko. Asahan mo makakasama mo ako hanggang sa dulo sa labang to, Elias. Tutulungan kita hanggang sa makuha natin ang hustisyang nararapat para sa mga magulang mo. Kahit kapalit pa nito ang trabaho ko. Pamilya ko na kayo ni Auntie Lucia at hindi ko kayo pababayaan. Lalo na ngayon na mas naging sigurado na ako na iisa lang may gawa ng lahat ng ito sa mga nawawala at pinapatay na hayop. Dahil ganito rin ang ginawa niya sa mga magulang mo, Elias. Magbabayad siya. Isinusumpa ko. Nang mga sandaling yon, Sir Jupiter, tuluyan ang nabalot ng galit ang puso ng Lolo Elias ko. Galit na matagal na niyang kinikimkim mula pa noong gabing kinitil ang buhay ng mga magulang niya. Isinumpa niya na hindi siya titigil na mahanap ang salarin at pagbabayarin ito sa mga ginawa niya. Pero sa kabila nun, may isang nagngangalang Veronica ang unti-unti nang nakakapasok sa puso ng Lolo Elias ko. Sino yan? Sinabing sino yan? Kapag hindi ka lumabas dyan sa pinagtataguan mo, ay hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Elias, Veronica, anong ginagawa mo dito? 3:00 na ng madaling araw. Bakit nasa labas ka pa? At ano yun nasa dabit mo? Dugo ba yan, Veronica? Tsaka bakit ganyan ang itsura mo? May nangyari ba kanina habang wala ako? Si Auntie Lucia, nasaan? hinintay kita. At habang naghihintay ako sa'yo, ay may kinausap akong tao. Isa sa mga tauhan ko. Dinalhan niya ako ng pera dito. Hindi ba't nagsabi na ako nang bahala dun sa nagastos na pera ni Auntie Lucia? Tsaka, etong mga nasa damit ko, nakuha ko kaninang naglinis kami sa likod ng kubo. Ang sabi kasi ng mga pulis pwede na raw linisan, total tapos na yung investigasyon nila. Si Auntie Lucia naman, kanina pa natutulog. Pinauna ko nang magpahinga. Ang sabi kasi niya hihintayin ka rin daw niya. Pero ang sabi ko ay ako nila ang bahala maghintay sa'yo. Sino ka ba talaga, Veronica? Anong ibig mong sabihin na sino ako, Elias? Bakit ka nandito? Yung mga perang tinutulong mo sa amin, saan ang galing ang mga yon? Hindi nga namin alam kung taga saan ka nga bang talaga.
Pinagdududahan mo ba ako, Ilyas? Kung ang pinoproblema mo yung pera, huwag kang mag-alala. Dahil hindi yung galing sa nakaw, Ilyas. Sariling pera ko yun at wala akong gagawin na masama sa inyo ni Auntie Lucia. Sa tono ng pananalita mo, parang inaakusahan mo ako na may balak akong gawin sa inyo. Sige, sasabihin ko na sa yung totoo. Napadpad ako dito sa lugar niyo dahil tumakas ako. Tinakasan ko yung lalaking balak ipakasal sa akin ng mga magulang ko. Mayaman din siya gaya ko. Pero Ilyas, ayoko sa kanya. Hindi ko siya mahal. Kaya nandito ako ngayon sa kubo niya ni Auntie Lucia para magtago. Ayoko makita niya ako. Ayoko nang bumalik doon. Hindi ka bagay sa lugar na ito, Veronica. Kaya bakit hindi ka na lang bumalik doon? Matututunan mo ding mahalin kung sino man yung lalaking tinutukoy mo. Hindi! Ayoko! Ayoko na bumalik doon, Elias! Gusto ko dito sa inyo ni Auntie Lucia. Wala akong pakailam kahit magkanapaso ang mga kamay ko sa pagluluto o kahit masugatan ang mga kamay ko sa panghihiwa at magmakmak ang mga ito sa kakalaba at kakahugas ng plato. Basta dito lang ako sa iyo, Elias. Hindi habang buhay. Kaya ka naming itago rito, Veronica. Kaya mas mabuti pang bumalik ka na lang sa inyo. Elias naman. Pakiusap. Huwag mo naman ako pababalikin doon. Lalo pa ngayong may pagtingin na ako sa'yo. Pumasok ka na sa loob. Matulog ka na, Veronica. At sa ibang araw na tayo mag-usap. Elias! Natameme na lang ang Lolo Elias ko noong mga oras na yon, Sir Jupiter. Hindi niya raw kasi napaghandaan ang pag-amin sa kanya ni Veronica. Aaminin niyang nakaramdam siya ng saya nang marinig yun pero agad din siyang nag-alangan nang maisip niyang sobrang layo ng agwat ng mundo nilang dalawa. Mayaman si Veronica at mahirap lang siya. Wala siyang kahit ano na may pagmamalaki rito. Kaya kahit may nararamdaman na rin siya para sa babae, hindi niya yun masabi rito. Bukod sa paghanga, may isa pang umusbong sa dibdib ng Lolo Elias ko. Yun ay takot at pagdududa kay Veronica. Hindi na raw kasi nawala sa isip ni Lolo Elias ang mga mantsa ng dugo sa damit ni Veronica. Pinalampas niya ang paliwanag nito. Pinili niyang maniwala pero hindi ibig sabihin noon ay hindi na niya babantayan ang bawat kilos nito. Hanggang sa muling sumikat ang araw at isa na namang pangyayari ang bumulabog sa tahimik nilang lugar. Naku, Iha, hindi mo na sana ginawa yun. May pera naman kami ni Elias. Yung iniwan sa akin ang tiyuhin niya. Pwede namin gamitin yun pambaya doon sa mga taong kukuha sana ng mga alaga kong baboy. Pero matatagalan pa po, Auntie, kung ang yung pera na yun ang gagamitin nyo. Kailangan nyo pang maghintay bago mailabas ang mga yun sa bangko. Sa asta po ng mga tao kanina na pumunta rito, mukhang hindi na sila makakapaghintay pa. Lalo na pagkatapos ng nangyari sa mga baboy. Ay, kung hindi lang sana namatay ang mga baboy ko, hindi sana hahantong sa ganito. Salamat, Veronica. Babayaran na lang kita. Magpapasama ako kay Elias mamaya sa bayan para kunin yung pera namin. Naku, Auntie, wag na po. Tsaka maya-maya po, may darating na mga tao dito para sa mga bagong kagamitan natin dito sa kubo. Marami-rami na rin po kasi ako nababasag na baso at plato, kaya kailangan na talagang palitan. Nagpabili rin po ako ng bagong mesa, mga upuan, kutsyon, sofa, pati mga appliances sa kusina. Anong sabi mo? Ay naku, Veronica, hindi mo na sana ginawa yan. Ayos pa naman ang mga gamit dito. Napapakinabangan pa. Masyado ko nang napapagastos, Iha. Bakit mo ba ginagawa ang lahat ng ito? Auntie Lucia, pagbigyan niyo na po ako. Masaya po ako sa ginagawa kong ito. At isa pa, pamilya na po ang turing ko sa inyong dalawa ni Elias. Simula po nung pinatuloy niyo ako dito sa kubo. Napakabuti mong bata, Veronica. Alam kong kahit mawala man ako sa mundong ito, ay may maiiwan kay Elias. Ayan ka na naman, Auntie. Ano bang sinasabi mo? At ikaw, hindi ba't napag-usapan na natin to? Huwag mo kaming sanayin sa ganito, Veronica. Ikaw talagang bata ka. Huwag mo namang pagsabihan si Veronica. Gusto lang naman niyang tumulong. Oo nga naman, Elias. Ewan ko sa inyo. Mga babae nga naman, ang hirap ninyong intindihin.
Lahat ng gamit sa kubo ay napalitan ng bago, Sir Jupiter. Tandang-tanda pa ng Lolo Elias ko kung paanong nakiusyoso ang mga tao sa dami ng kagamitang hinatid sa kanila nung araw na yon. Halos hindi na nga raw magkasya ang mga ito sa maliit nilang kubo. Hindi na rin sila nauubusan ng pagkain sa dami ng stock nila sa bahay. At ang lahat ng yun ay galing kay Veronica. Daig pangaraw nila ang nanalo sa loto sa biglaang pagbabagong yun na nangyari sa buhay nila. Pero ang sayang yon ay hindi nagtagal dahil isang sigawang muling bumasag sa katahimikan ng umagang yon. Isang sigaw na nagpatigil sa kanilang mga ginagawa. Akala nila'y puro saya na lang ang kasunod pero kasabay pala nun ay ang panibagong lungkot at pangamba na naman ang kanilang kahaharapin. Oh, Diyos ko! Si Lourdes yun ah! Kapitbahay natin, Elias! Ano po kayong nangyari kay Aling Lourdes, Auntie? Magmadali ka, iho. Puntahan natin. Baka kung ano nang nangyari sa kanya. Sige ho, halina kayo, Auntie. Ikaw, Veronica, sasama ka ba? Hindi na. Alam ko na kung anong nangyari. Mas mabuti nga kung dito ka na lang. Sigurado ako maraming tao ron. Baka may makakilala pa sa'yo. Oo. Dito na lang ako. Napagod din ako sa pag-aayos ng mga gamit kanina. Tsaka biglang sumama ang pakiramdam ko kagabi. Magpapahinga lang ako saglit bago ako magluto ng kakainin natin mamayang tanghalian. Sige, mauna na kami. Pero kung hindi mo talaga kaya, ay ako na lang gagawa nun. Magpahinga ka na lang muna dito. Sige. Hindi raw makakalimutan ng Lolo Elias ko ang tinging ibinigay sa kanya ni Veronica, Sir Jupiter. Sobrang lamig. Walang kabuhay-buhay. Inisip na lang niya na baka pagod lang talaga ang babae, kaya ganun na lang ang naging kilos nito. Gusto man raw niyang komprontahin ito ay nagmamadali na silang umalis ng kanang Auntie Lucia ng mga oras na yon para puntahan ang nagsisigaw nilang kapitbahay na si Aling Lourdes. At habang papunta na sila ni Auntie Lucia sa kanilang kapitbahay, tanaw na nila mula sa malayo ang maraming tao. May mga pulis na rin at isa na ron ang kaibigan niyang si Marco. Lalong lumakas ang bulungan sa paligid. Ramdam na ramdam ng lolo ko ang pangamba ng mga tao ng mga oras na yon. Ang iyak at sigaw ni Aling Lourdes ang bumungad sa kanila. Kasabay ng mabahong amoy ng naaagnas na laman ng mga patay nitong kambing. Katulad ng nangyari kay Auntie Lucia, may mga bayar na rin sana ang mga alagang yun at may paunang bayad na rin. Pero nauwi lang ang lahat sa wala dahil sa hindi mahuli-huling salarin na siyang pumapatay sa mga walang kalaban-labang mga hayop sa baryo nila. Napakawalang hiya ng gumawa nito. Masahol pa sa hayop. Auntie, mas mabuti pong umuwi muna kayo. Baka makasama sa kalusugan yung amoy. Masyado nang masangsang. Sandali lang, iho. Dito muna ako. Kawawa naman si Lourdes at ang asawa niya. May sakit pa naman ang mister niya. At ang perang mapagbebentahan sana ng mga kambing ay siyang gagamitin nila para sa pampagamot rito. Elias, Auntie Lucia. Ako, iho, ano nang balita? Kailan ba matitigil ang mga kaguluhang ito? Marami nang natatakot dito sa lugar natin, Marco. Hindi pa ba nahuhulang walang hiyang pumatay sa mga alaga naming hayop? May lead na ba kayo, Marco? Hindi na biro ang mga nangyayari. Kailangan na mahuli ang salarin. Patuloy pa rin pong investigasyon, Auntie Lucia, Elias. Pero sa ngayon, mas mabuti po munang umuwi na muna kayo, Auntie. Babalitaan ko na lang po kayo. Huwag kayong magalala. Mahuhuli namin ang may gawa nito. Sige, Marco. Ihahatid ko muna si Auntie sa kubo. Sige. May pag-uusapan din tayo mamaya, Elias. Susunod na lang ako sa inyo pagkatapos ng trabaho ko dito. Sige, hihintayin na lang kita sa kubo. Ayon sa Lolo Elias ko, Sir Jupiter, hindi pa doon natatapos ang mga kakaibang pangyayari. Nung araw na yun, agad ring sumunod sa kanila ang kanyang kaibigan na si Marco. Sinundo siya nito at dinala sa presinto. Hindi raw niya agad naintindihan kung bakit kailangan pa nilang umalis ng kubo. Tinanong pa nga niya kung bakit hindi na lamang sila doon mag-usap. Pero ang sagot ng kaibigan ay delikado raw. May mga tenga raw na hindi dapat makarinig ng kanilang pag-uusapan. Napansin din ng Lolo Elias ko kung paano tumingin si Marco kay Veronica. May pag-aalinlangan, may babala sa mga mata nito.
Pero hindi niya rin daw ito masisisi dahil mula nang mamatay ang kanyang mga magulang, si Marco na raw ang tumayong kuya at tagapagtanggol nila ng kanyang Auntie Lucia. Pagkarating nila sa opisina, pareho raw silang walang imik noon at nagpapakiramdaman lang. Hanggang sa tuluyan nagang basagin ng kaibigan niyang si Marco ang katahimikan at sa presinto, doon narinig ni Lolo Elias ang balitang halos hindi raw niya kayang paniwalaan. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Elias. Nagsalita ng lalaking nahuli namin kahapon na may kinalaman sa pagpatay sa mga hayop. Umamin siyang inutusan siyang painumin muna ng nakalalasong gamot ang mga hayop bago niya ito katayin at kunin ang mga lamang loob ng mga ito. Nasa nang walang iyang yan, Marco? At sino nag-utos sa kanya para gawin yon? Nasa interrogation room pa hanggang ngayon. At ang itinuturo niyang mastermind ay si Don Felipe. Anong sabi mo? Si Don Felipe? Napakawalang puso talaga ng matandang yon. Hindi ko lubos maisip na umabot na siya sa mga ganyang gawain. Pero bakit nga ba niya ginagawa yan, Marco? Ginagawa raw niya yan para mapilitang magtrabaho sa kanyang rancho ang mga tao dahil wala na silang mapagkukunan pa ng ikabubuhay nila. Wala na kasing gusto magtrabaho sa kanya dahil hindi na kinakaya ng mga tao ang kalupitan ni Don Felipe. Kaya ang ibang mga taga rito sa atin ay natutong mag-alaga na lang ng hayop kaysa mamasukan kay Don Felipe. Pero dahil sa nangyari, wala na silang iba pang pagpipilian kundi magtiis na lang at magtrabaho sa matandang Don. Napakatuso niya talaga. Pagbabayaran niya ang lahat ng ginawa niyang ito, Marco. Haharapin din niya ang galit ng mga tao. Pero teka, may kulang pa. Paano maipapaliwanag yung pagkatuyo ng dugo ng mga hayop? Ang sabi mo, kinuhanan lang ng lamang loob, pero wala sa salaysay kung paano sila naubusan ng dugo. Bawat hayop na nakita ay parang mga butot balat na lang, Marco. Para silang mga piniga at binilad ng matagal sa araw para maging ganun ang itsura nila. Tama ka, Elias. May kulang pa at yun ang dapat naming alamin. Dahil sa tingin ko, hindi lang si Don Felipe ang nasa likod ng krimeng to dahil maaaring kinasangkapan lang din siya at mas may malaki pang tao kaysa sa kanya ang may gawa ng lahat ng to. May mga nakuha kaming ebidensya at lahat lang yun ay iisa lang. May naiiwang hibla ng mahaba at itim na buhok sa bawat lugar ng pangyayari. Kahit sa ibang baryo, ganun din ang nakuha namin. Pero sino naman ang gagawa nun, Marco? At anong intensyon niya para gawin yon? Pati yung mga lamang loob. Saan nila dinadala? Naniniwala ka ba sa mga aswang, Elias? Aswang baka mo? Naririnig ko na yan noon sa mga magulang ko at kay Auntie Lucia. Pero hindi ako naniniwala hanggat hindi ako mismo makakita. Ang sabi ng lolo ko nung nabubuhay pa siya, may mga aswang na nabubuhay sa dugo at laman ng tao. Meron din namang mga aswang na sa hayop lang umaasa. Pero ang mas delikado ay yung aswang na walang pinipili. Dahil mapatao o hayop man yan, ay hindi kaligtas sa kanila. At ang isa pang sinabi niya noon ay hindi lahat ng aswang ay pangit ang itsura at mukhang halimaw. Ang iba sa kanila ay may magagandang anyo na hindi mo mapagkakamalan ng mga aswang sila. Sila raw yung mga pinakadelikado sa lahat dahil kaya nilang magbalat kayo at makihalubilo sa mga normal na tao. Ang ibig mo bang sabihin na maaaring aswang ang may gawa nito? Yung nangyari sa mga magulang o Marco, kaya ba kahit ilang taon na ang lumipas, ay wala pa din tayong mahanap ay posibleng isang aswang ang pumatay sa kanila? Maaaring gano'n na nga ang nangyari, Elias. Pero hindi pa din tayo sigurado sa bagay na yan. Kaya bukas ng umaga, pagka-release ng warrant of arrest, ay pupuntahan namin si Don Felipe sa kanyang mansyon. Huwag lang sana kaming maunahan ng galit ng mga tao ngayong gabi at magbalak na sumugod sa rancho. Sasama ako, Marco. Gusto kong makita kung paano malugmok ang isang Don Felipe. Sige, pero sa isang kondisyon, Elias. Habang hindi pa lumalabas ang resulta ng DNA sa nakuha naming buhok, ay gusto kong sa bahay ko na muna kayong dalawa ni Auntie Lucia tumira. Mas safe doon at mababantayan ko pa kayo ng maayos dahil nasa malapit lang kayo. Pero paano si Veronica? Hindi namin siya pwedeng iwan mag-isa sa kubo, Marco. Paano kung mapahamak siya kung totoo man ang sinasabi mong may aswang? Paano kung tao na ang atakihin nila sa susunod at hindi na mga hayop? Elias, kapag tumugma ang lahat ng hinala ko at ang mga ebidensyang nakalap ko, ay ako na mismong papatay sa aswang na yon. Kahit ano pang anyo nito, maski anyong tao pa ito ay mapapatay ko siya. Ang biling ko lang sa iyo, Elias, huwag kang masyadong magpabulag sa nararamdaman mo dahil hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Nung mga oras na yun, Sir Jupiter, binundol raw ng matinding kaba at takot ang puso ng Lolo Elias ko. Pangamba para sa kaligtasan ng pamilya niya at takot dahil sa isang kutob na nararamdaman niya.
na sa kabila ng lahat ng paliwanag ni Marco, may isang mukha raw na pilit pumapasok sa isip ng Lolo Elias ko. Isang mukhang pilit niyang itinataboy. Nagmamadaling umuwi ang Lolo Elias ko po noon galing presinto. Halos hindi na raw niya makita ang mga nadadaanan niya sa paligid sa sobrang bilis ng pagpapaandar niya sa motor na hiniram lang niya sa kaibigan. Ang tanging nasa isip niya kasi noong mga oras na yun ay ang makarating agad sa kubo at maibalita kay Auntie Lucia ang lahat ng natuklasan nila ni Marco at kung gaano kalaki ang panganib na nakaamba sa kanila. Pero huli na siya dahil pagdating niya sa kubo ay ang ingay, sigawan ng mga nagtitipon na tawang sumalubong sa Lolo Elias ko. Auntie Lucia, nasaan ka? Nandito ako sa may kusina, Elias. Ay, Diyos ko, iho. Mabuti naman at dumating ka na. Kanina pa ako nakasilip dito sa may bintana para tingnan ang sitwasyon din sa labas. Simula kasi kaninang hinatid mo ako rito sa kubo. Hindi na natigil ang kaguluhan dyan kila Lourdes. Ano bang nangyayari sa labas, Auntie? Hindi ba dapat wala nang ibang tao dapat ang nandyan? Maliban kila Aling Lourdes at mga naiwang pulis para mag-imbestiga. Kung kumalat na, iho. Nalaman na ng mga tao ang tungkol kay Don Felipe. Paano? Sinong nagsabi sa kanila? Sasabihin ko pa nga lang sana sa iyo ang tungkol doon. Pero nahuli na pala ako dahil alam mo na. May mga pulis daw ang nakitang pabalik-balik kanina sa mansyon ni Don Felipe. Tapos may isang lalaki raw na nagsabing si Don Felipe ang may pakana sa pagpatay ng mga alagang hayop ng mga taga-baryo. Galit na galit ang mga tao, Elias. Auntie, ano balak nilang gawin? May mga dala silang kahoy, mga bato, may mga sulurin, at balak nilang sugurin ang mansyon ni Don Felipe ngayong gabi. Delikado ang kanilang gagawin, Auntie. May mga tauhan si Don Felipe sa mansyon na merong mga armas. Baka mapahamak lang sila at ang mas mahirap pa doon ay baka may mga mamatay dahil sa pagsugod na gagawin nila. Pinipigilan ko sila kanina, iho. Bumalik ako kila Lourdes. Sinabihan ko silang hintay na lamang ang mga pulis. Pero hindi na raw sila makakapaghintay pa. Sobra-sobra na raw ang galit na nararamdaman nila sa Don. Wala nang takot, Elias. Kaya wala nang makapipigil pa sa kanila. Kailangan nating umalis dito, Auntie. Saan tayo pupunta? Sa bahay ni Marco. Mas ligtas ka doon. Hindi na tayo pwedeng manatili rito sa kubo, Auntie. Ihahatid kita ron at sasama ako sa mga tao papunta sa mansyon ni Don Felipe. Kailangan ko makasiguro na walang mapapahamak sa kanila. Elias, paano si Veronica? Nasaan si Veronica, Auntie Lucia? Hindi ko alam, iho. Pero kanina, pagbalik ko galing sa bahay ni Lourdes nakita ko siyang may kausap na lalaki. Mukha silang nagtatalo. Hindi ko makita kung sino yung kausap niya dahil nakatalikod dito sa akin. Nang makita ko ni Veronica, pinaalis niya na yung lalaki at kinausap niya ako na aalis din siya. Parang may importanteng aasikasuhin. Kanina pa nga ako naghihintay sa kanya rito pero hanggang ngayon, hindi pa siya bumabalik, Elias. Baka isa yun sa mga tauhan niya, Auntie. Huwag mo muna masyadong isipin si Veronica. Alam kong ligtas siya at walang mangyayaring masama sa kanya. At kung sakaling bumalik siya, ay pupuntahan ko na lamang siya mamaya dito. Pero sa ngayon ay uunahin na muna kita. Halika na, Auntie Lucia. Kailangan na nating umalis. Huwag mo muna akong ihatid sa bahay ni Marco, iho. Gusto kong sumama sa pagpunta sa bahay ng walang hiyang Don Felipe na yon. Gusto kong ipaghigante ang mga alaga kong pinapatay niya. Pero Auntie Lucia... Halika na, Elias. Wala nang oras. Kailangan na nating magmadali sa pagpunta ron. Auntie, dito tayo. Huwag kayong lalayo sa akin. Ay, Diyos ko, Elias. Ang dami nila. Hindi na raw nagaksaya ng oras ang Lolo Elias ko, Sir Jupiter. Hinila niya palabas ng kubo ang kanyang Auntie Lucia habang sa paligid nila ay ang mga taong galit na iisa lang ang tinatahak na direksyon. Yun ay ang papunta sa rancho at mansyon ng matandang si Don Felipe. Bit-bit nila ang mga kahoy na may apoy sa dulo at mga bato na handang maningil at manakit. Pero pagdating nila roon sa halip na si Don Felipe ang madatnan ng mga tao sa rancho ay ang nakakasukang amoy ang sumalubong sa kanila. Punong-puno ng mga nakatambak na hayop ang labas ng mansyon ng matandang Don. Mga nabubulok at naaagnas na mga hayop na tila sinipsip hanggang matuyo ang mga dugo.
Tila naabandona na ang lugar dahil pati ang mga tauhang di armas ni Don Felipe ay hindi mo na makikita sa paligid. Ang kaninang galit na mga tao ay biglang napalitan ng matinding takot. Ay, Diyos ko! Ano to? Mga hayop? Elias! Ang daming patay na mga hayop! Elias! Ate Lucia! Marco, nasaan si Don Felipe? Nasa presinto na. Inaresto na namin kanina. Bago pa makarating ang mga tao rito. Kung ganun, sino ang gumawa nito? Bakit hinayaan ng Don na itambak lang dito ang mga patay na hayop na ito sa kanyang bakuran? Yan po ang masamang balita. Pero bago ko po sabihin sa inyo ang lahat, kailangan na po nating umalis ngayon din dito. Habang abala pa ang mga tao sa nangyayari sa loob. May iwan ang ibang kapulisan dito para makipag-usap sa mga nagwawalang tao. Kaya bago pa nila tayo mapansin, kailangan na po natin makalis rito. Dahil masyado ng delikadong sitwasyon. Sige Marco, halika na Auntie Lucia. Tahimik at may pag-iingat na nilisan ni Lolo Elias ko kasama ang kanyang Auntie Lucia at kaibigang pulis na si Marco ang mansyon ni Don Felipe. Iniwan nila ang mga taong nagsisimula ng mag-amok ng gulo dahil hindi nila nakita si Don Felipe. Bago pa raw sila tuluyang makalayo ay kitang-kita pa ng Lolo Elias ko ang ginawang pag-awat ng mga pulis sa mga tao na nagsimula ng sunugi ng ibang parte ng mansyon. Dito tayo, Elias. Ante Lucia. Nasaan tayo Marco? Hindi itong opisina mo. Maupo muna kayo. Nandito tayo sa interrogation room. At ang salamin na natatakpan ng kurtinang yan sa kabila, makikita si Don Felipe. Pero bago ko siya ipakausap sa inyo, ay kailangan niyo munang malaman na lumabas na ang partial results ng DNA, Elias. Anong DNA ang sinasabi mo, iho? May naiiwan pong hibla ng mahabang itim na buhok sa bawat pinangyarihan ng krimen, Auntie Lucia. At ayon po sa resulta, ay babae po ang may-ari ng buhok na yon. Ay, Diyos ko! Kaninong buhok naman kaya yon? Sinong nagmamay-ari ng buhok Marco? Hindi si Don Felipe ang kalaban natin dito. Meron pang mas delikado kaysa sa kanya. Isang tao na mas malapit sa inyo. O tamang sabihin na isang nilalang na pinatuloy niyo sa kubo niyo, Elias. Anong ibig mong sabihin Marco? Si Veronica. Siya ang may-ari ng buhok. Siya ang nilalang na pumapatay sa mga hayop dito sa lugar natin. Elias, Ante Lucia. Isa siyang aswang. Totoo bang sinasabi mo, iho? Oh, Diyos ko! Nagpapasok kami ng aswang sa kubo namin! Hindi ako naniniwala. Imposible ang sinasabi mo Marco. Paano magagawa ni Veronica ang mga bagay na yon? Hindi siya aswang. Hindi niya magagawa ang mga bagay na binibintang ninyo sa kanya. Elias, anak, huminahon ka! Hindi kayang magsinungaling ng nakuha kong resulta, Elias. Huwag kang magpakabulag sa nararamdaman mo sa babaeng yon. Sinisiraan mo lang si Veronica dahil ayaw mo siya para sa akin. Elias, gumising ka! Hindi tao babaeng nagustuhan mo, kundi isang halimaw. Tingnan mo ang nangyari kay Don Felipe. Oh, nandiyan siya. Itago niyo ako. Tumakbo na kayo. Ayan na ang aswang. Mahabaging Diyos! Anong nangyayari sa kanya? Ba't parang wala na siya sa sarili niya? Tama po kayo, Auntie Lucia. Hindi na nakayanan ng Don at tuloy ang nawala ang katinoan niya. Simula nung makuha namin siya ay ganyan ang mga sinasabi niya. Paulit-ulit niyang binabanggit ang mga nakita niya at nangyari sa kanya. Kitang-kita ko kung paano niya lapain ang mga alaga kong hayop sa radyo. Ang babaeng yun ay isang halimaw. Nahuli niya ako at dahil nalaman ko ang sikreto niya, ay binayaran niya ako ng napakalaking halaga ng pera kapalit ng pananahimik ko. Tinanggap ko ang pera dahil kung hindi ko gagawin yun, ay ako ang papatayin niya. Tuwing gabi, pabalik-balik siya sa radyo para kainin ng mga alaga kong hayop sa kwadra. Natatakot ako sa babaeng yun. Pinalabas niya ako ang may sala pero hindi. Wala akong kasalanan.
Mga walang Diyos ko rito. Mga wala akong kasalanan. Hindi ako ang pumatay. Hindi ako. Ang Veronica yun ang pumatay sa mga hayop dito sa lugar natin. Paparating na siya. Ay, Diyos ko! Ilyas! Hindi. Hindi ito totoo. Parang tinanggalan ng hangin ang dibdib ng Lolo Elias ko, Sir Jupiter. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, wala siyang masabi. Wala siyang mahawakan kahit isang dahilan para itaboy ang katotohanang unti-unting bumabaon sa isip niya. Ang bawat sigaw ni Don Felipe, bawat halakhak nitong puno ng takot ay parang patalim na paulit-ulit na humihiwa sa kanya. Doon niya naramdaman ang bigat ng lahat ng babalang binaliwala niya dati. Ang mga gabing may dugo sa damit ni Veronica, ang madalas na pagkawala nito tuwing gabi, ang malamig na titig na minsan niyang ipinagkibit balikat. Gusto raw niyang maniwala na may mali, Sir Jupiter, na may pagkukulang lang sa investigasyon, na may iba pang paliwanag ang kaibigan niyang si Marco. Dahil ayaw maniwala ng utak niya pero sa kaibuturan ng puso niya may isang boses na paulit-ulit na sumisigaw. Aswang ang babaeng nagustuhan mo, Elias. Halimaw ang babaeng pinapasok mo sa buhay niyo. At habang nanginginig si Auntie Lucia sa kanyang tabi, unti-unti ring gumuguho ang natitira pang tiwala at pag-asa na pinanghahawakan ng Lolo Elias ko. Dumito muna kay Auntie Lucia. Hanggat hindi pa namin nahuhuli ang nilalang na yon, ay manatili muna kayo sa bahay ko. Delikado kung babalik kayo sa kubo lalo pat alam niyo na ang totoong pagkatao ni Veronica. Babalik ba kayo sa kubo, iho? Kailangan po, Auntie Lucia. Kailangan pagbayaran ng nilalang na yon yung mga kasalanan ginawa niya sa mga taga-baryo at iba pang kalapit barangay na pininsala niya. Huwag po kayo mag-alala, Auntie Lucia. Ligtas po kayo rito sa bahay ko. Panginoon ko, kayo na po sanang bahala sa kanila. Ilayo niyo po sila sa kahit anong makapahamakan. Marco, Ilyas, mag-iingat kayo mga anak. Opo, maraming salamat, Auntie Lucia. Mauna na po kami ni Ilyas. Ang dami ng senyales sa pinalampas ko, Marco. Ang pagsusuka ni Veronica ng pagkain na kinakain namin, iniisip kong hindi lang siya sanay dahil lumaki siya sa yaman at hindi sa hirap. Ngayon ko lang naintindihan na iba pala ang hinahanap ng katawan niya. Yung pagpuslit niya tuwing gabi, yung mantsa ng dugong nakita ko, lahat ng yun binaliwala ako. Tinanggap ko ang mga paliwanag niya. Nabulag ako sa nararamdaman ko. Totoo nga sigurong kasabihan, no? Na kapag mahal mo ang isang tao, bingi at bulag ka sa lahat. Siya lang nakikita mo. Siya lang ang pinapakinggan mo. Wala na yata masasakit pa sa katotohanan. Aswang ang babaeng una kong minahal, Marco. Habang naglalakad sila pabalik sa kubo ay doon na tuluyang bumigay ang Lolo Elias ko, Sir Jupiter. Isa-isang bumuhos ang mga salitang matagal niyang kinimkim habang tahimik na nakikinig si Marco sa bawat pagtatapat ng kaibigan niya. Ganun nga raw siguro ang pag-ibig. Hindi lang ito puro saya dahil minsan kalakip nito ay ang sakit. Lalo na kung hindi talaga siya ang itinadhana para sa iyo. Kailangan ka munang masugatan para maintindihan mong may mga pagmamahal na hindi kailanman pwedeng magtagal at ipilit. Ikalma mo ang sarili mo, Ilyas. Nandito na tayo. Huwag mong ipalata na may alam ka na sa pagkatao niya. Kailangan natin siyang mahuli sa akto. Kailangan natin sa bibig niya mismo magmula ang katotohanan. Oo, alam ko nang gagawin ko, Marco. Mabuti lang maliwanag, Ilyas. Huwag mong hayaang matalo ka ng damdamin mo para sa babaeng yon. Hindi natin siya kauri. Kailangan niyang pagbayaran ang kasalanan niya. Kailangan niyang mabura sa mundong to. Ang mga katulad nila mga halimaw ay hindi dapat kasamang namumuhay ng mga tao. Ngayon, kung hindi mo siya kayang patayin, ako ang gagawa nun, Ilyas. Kaya ko, Marco. Alas-tras na. Maging alerto ka, Ilyas. Sa tingin ko, pabalik na siya rito sa kubo. Nag-iiba ng ihip ng hangin. Ang sabi ng lolo ko, kapag ganito na kalamig ang temperatura ng hangin, ay may mga nilalang lang sa malapit. Ilyas! Ate Lucia! Nandiyan ba kayo? Ilyas! Tulungan mo ko! Ayoko sumama sa kanya! Pakiwala
Huwag ka magpadala sa mga sinasabi niya, Elias! Tama na ang pagtakbo at pagtatago, Veronica. Ubus na ang oras na binigay ko sa'yo. Kailangan mo nang bumalik sa mundo natin. Kailangan mong gakpananan tungkuling iniwan mo. Hindi! Hindi na ako babalik sa mundong yon. Hindi mo ako makukuha, Damian. Kahit pagkamatayan pa tayo, hindi ako sasama sa'yo. Elias! Tulungan mo ako! Noong mga oras na yon, Sir Jupiter, nagtinginan na lang daw silang magkaibigan dahil sa kanilang narinig na nagmumula sa labas. Ang sigaw ni Veronica at isang boses ng lalaki na nagngangalang Damian. Alam nilang hindi basta-bastang nilalang ang mga nasa labas ng kubo. Kaya naman nang biglang tumahimik ang paligid ay dahan-dahan silang lumabas ng kanyang kaibigang si Marco. Pero laking gulat na lang din nila nang bumungad sa kanila ang isang napakalaking tao. Hindi pala tao, kundi isang nilalang na may malaking pakpak. Ang mga mata nito ay namumula. Ang balat nito ay parang may mga kaliskis at mga ugat na maiitim na nakalitaw sa buong katawan nito. Meron din itong matulis na pangil at mahahabang kuko na handang manakmal anumang oras. Isang halimaw ang nasa harapan nila, Sir Jupiter, na kahit kailan ay hindi nila naisip na makakadaupang palad ng Lolo Elias ko at ng kaibigan niya. Kahit raw kumakabog sa takot ang dibdib ng Lolo Elias ko ay nakuha pa nitong ilibot ang mga mata niya sa paligid at nakita niya doon si Veronica na hawak ng dalawang lalaki na may kakaiba ding anyo. Nakakasuklam raw ang mga itsura ng mga ito. Itim lahat ang mga mata at may naninilaw na pangil na punong-puno ng laway na parang nahaluan na ng sariwang dugo. Pero hindi lang yun ang nagpatigil sa Lolo Elias ko dahil nang dumapo na ang paningin niya kay Veronica, hindi na niya ito halos makilala. Nakalabas ng matutulis itong pangil. Ang mga mata nito ay namumula. Meron din itong matutulis na kuko. Ang dating makinis na balat ay naging magaspang na parang kaliskis. Malayong malayo sa babaeng kumatok sa kubo nila at ng puso ng Lolo Elias ko. Mga halimaw kayo! Ito ba ang lalaking pinagmamalaki mo, Veronica? Hindi dapat kayo nabubuhay sa mundong ito! At sino ko para sabihin yan? Isa ka lang walang kwentang nilalang. Damian, tama na! Ako kailangan mo yung iba! Huwag mo na silang idamay dito! Pagkatapos ay magiging bayani ka nila dahil sa pagtatanggol mo sa kanila sa akin. Bayani ba rin ba kaya ang magiging tingin nila sa'yo kapag nalaman nila ang totoo? Tama na, Damian! Nang pumiglas si Veronica sa pagkakahawak sa kanya ng dalawang nilalang na mahigpit siyang hinahawakan, nang makawala siya ay sinakmal niya ang leeg ng mga tauhang aswang ni Damian. Nagkalat at nagtalsikan sa mukha ni Veronica ang mga dugo ng mga ito. Pagkatapos doon ay mabilis niyang dinamba si Damian at nagpambuno silang dalawa sa lupa. Doon nakaisip ng paraan ng Lolo Elias ko at si Marco. Habang abala ang dalawa sa paglalaban ay mabilis silang tumakbo papasok ng gubat. Hindi kasi sila makakagalaw ng maayos kung nasa kubo lang sila. Kailangan nilang magplano at samantalahin ang hindi pagkakasundo ng dalawang halimaw. Tumakbo ka lang, Elias! Huwag na huwag kang hihinto! Kailangan natin makalayo para walang ibang taong madamay! Hindi nyo kami matatakasan. Hayaan mo na sila, Damian! Sa akala mo ba'y hindi ka rin papatayin ng mga yan? Isa kang aswang, Veronica. At hindi kayo naman pwedeng magsama ang aswang at mga tao. Yan ang itatak sa kukote mo. Lalo na kung ikaw ang dahilan kung bakit ang... Tama na! Kailangan ko siyang patamaan sa puso, Elias. Yun lang ang tanging paraan para tuloy ang mamatay ang isang aswang. Ako nang bahala kay Damian. Ikaw naman kay Veronica. Sige, mag-iingat ka, Marco! Hindi nyo ako mapapatay. Mga wala kayong silbi. Huwag mong sasaktan si Marco! Bitawan mo ang kaibigan ko, Damian! Elias! Tumakbo ka na! Ako na bahala dito, Elias! Hindi umubra ang plano nilang patamaan ng baril ang halimaw na si Damian. Sa mabilis na paggalaw nito sa braso lang ito na daplisan ni Marco.
Nang makabawi ang halimaw, mabilis niyang pinuntahan ng kaibigan ni Lolo Elias na si Marco at saka niya ito sinakal sabay tinaas sa ere. Ilang sandali pa ibanilibag niya ang katawan nito sa isang puno. Lalapitan na raw sana ito ng Lolo Elias ko nang siya naman ang pagbalingan ni Damian. Mabilis din raw siyang sinakal nito at itinaas sa ere. Akala raw niya ay katapusan na niya yun pero pinigilan ni Veronica si Damian. Dinambahan niya ito sa likod at mabilis na kinagat sa leeg si Damian pero dahil sa malakas ito hindi rin umubra sa kanya si Veronica. Kahit magsamahin niyo pa ang lahat ng mga pwersa niyo, ay hindi niyo ako matatalo. Walang binagbat sa akin ang lalaking binagbabalaki mo, Veronica. Tulad niya siya ng mga magulang niyang tatanga at walang kwenta. Anong sabi ko? Huwag mong idamay ang mga magulang ko dito dahil hindi mo sila kilala! Yan ang akala mo, Elias. Kilalang-kilala kita, pati ang mga magulang mo. Hindi ba, Veronica? Ganyan pa ang nagagawa ng pag-ibig sa'yo, Veronica. Nagiging mahina ka. Bakit hindi mo sabihin sa lalaki yan na simula pa noon ay binabantayan mo na siya habang dinitiis mo ang guto mo sa laman at dugo ng tao? Hindi ba? At napakasarap ng mga tao, lalo na ang mga magulang niya. Anong ibig niyong sabihin, Veronica? Patawarin mo ko, Elias! Ano sabi ang sinasabi niya, Veronica? Ang bumatay sa mga magulang mo, Elias. At simula pa noon ay binabantayan ka na niya. Hindi aksidente ang pagpunta niya sa kubo ninyo. Dahil noon pa man, ay kilala ka na ni Veronica. Hinalok niya ang yaman niya sa inyo bilang kabayaran ng buhay na kinuha niya. Pero habang binabantayan ka niya sa malayo, ay unti-unti siyang nahulog sa iyo. At pinagbagtalikod niya sa atin at pagtataksil niya sa buong lahi namin. Ay ito ang nararapat sa iyo, Elias. Hindi ako makapapayag! Hindi! Marco! Nagtalsika ng dugo sa mukha at katawan ni Lolo Elias, Sir Jupiter. Dugo na nagmula sa kaibigan niyang si Marco. Imbis na siya ang masaksak sa dibdib ng matutulis na kuko ng halimaw na si Damian, sinangga ni Marco ang katawan nito sa kanya para mailigtas siya. Kasabay nun ang mabilis na pagkalabit nito sa gatilyo ng baril na nakatutok sa dibdib ni Damian. Tumagos ang bala hanggang sa puso nito na siyang dahilan ng pagkamatay at unti-unti nitong pagkalusaw hanggang sa maging abuna ng tuluyan ang katawan ng halimaw na si Damian. Marco! Marco, gumising ka! Narinig mo ba ako? Walang hiya kayo! Magbabayad kayo! Kuya! Kuya Marco! Hindi ba't gusto mong tawagin kita ka, kuya? Gumising ka na, oh! Kuya Marco, putangin na! Huwag ko naman ako biluhin ng ganyan! Huwag mo kami iiwan! Halika na! Pamangon ka na dyan! Naghihintay na si Auntie Lucia sa atin sa bahay! Umuwi na tayo, kuya! Elias, patawarin mo ko, Elias! Pinatay ninyo ang matali kong kaibigan! Pinatay mo rin ang mga magulang ko! Magaliw kayo! Hindi kayo ang nararapat magbuhay sa mundong ito! Magpapayag kayong lahat! Hindi ko sinasadya na patayin sila! Noong mga panahong yun, isa ako sa mga bagong silang na mga aswang. Sa pagtapak namin sa edad na 18 ay para kami mga bagong panganak na gutom na gutom. Wala akong kontrol sa katawan ko nun, Elias. Hindi ko sinasadya. Pinigilan ko ang sarili kong huwag pumatay pero hindi ko kinaya. Nakita ko sila sa kakauyan. Sila ang naging una at naging huli kong biktima.
Simula na hindi na ako pumatay at kupain ng tao. Ang mga magulang ko, walang kalaban-laban. Ang mga magulang ko na gusto lang naman akong buhayin at bigyan ng masayang pamilya. Kahit gaano kahirap ang buhay. Pero pinagkait mo sa kanilang bagay na yun, Veronica! Hindi ko maisip kung paano sila magsisigaw. Magmakaawa sa'yo. Na huwag mo silang patayin. Hindi ko sinasadya, Ilyas. Hanggang ngayon, kinakain pa rin ako ng konsensya ko. Hindi ko ginusto maging ganito ako, Ilyas. Gusto kong mamuhay ng normal katulad mo. Simula nang bata pa tayo ay nakabantay na ako sa'yo. Gusto ko mapalapit sa'yo noon pa man. Pero dahil sa isang pagkakamali ko, lahat ng pangarap ko ay nawala. Hanggang sa magkaroon ako ng pagkakataon na lapitan ka. Kayo nag-Auntie Lucia mo. Kaya ba binayaran mo ang utang namin? At kung ano-ano pa mga material ng bagay ang binigay mo sa amin? Para malinis mo ang konsensya mo? Hindi ganun yun, Ilyas. Mahal kita, Ilyas. At bukal sa loob ko ang lahat ng ginawa kong pagtulong. Hindi dahil sa konsensya ko. Mahal? Paano mo nasasabi mahal mo ako? Kung simula pa noon, ay hinayaan mo ang sarili mo na magpatalo sa pagiging aswang mo! Hindi mo ba naisip kung ano nararamdaman ko? Aminin ko, Veronica. Nagkaroon ka rin ng puwang sa puso ko. Akala ko, ako yung magtutuloy sa pangarap ng magulang ko para sa akin. Isang masayang pamilya kasama ka. Ilyas! Matawad, mahal ko! Gawin mo na, Ilyas. Kung yan lang ang tanging paraan para mapatawad mo ako at makuha mo ang hustisya para sa pagpatay ko sa mga magulang ko, gawin mo na! Salamat sa pagpaparamdam at pagtuturo niyo sa akin ni Auntie Lucia kung paano maging isang normal na tao, Ilyas. Mahal kita, Ilyas. Patawad. Yun na ata ang pinakamasakit na pangyayari sa buhay ng aking lolo Elias, Sir Jupiter. Ang malaman na ang babaeng mahal niya ay isa palang aswang. Ang aswang na pumatay sa mga magulang niya na matagal na niyang hinahanapan ng hustisya. At ang masaksihan mismo ang pagbubuwis buhay ng kanyang matalik na kaibigan para lang mailigtas siya. Wala na rin sigurong mas masakit pa kung unti-unti mong nakikitang nawawalan ng buhay ang babaeng mahal mo sa mga kamay mo mismo. Dahil mas pinili mo ang hustisya at pagmamahal para sa mga magulang mo. Sa gabing yun, 2 beses namatayan ang aking lolo Elias. Isang kaibigan at ang babaeng una niyang minahal. Nakamit ng aking lolo Elias ang hustisya na nararapat para sa magulang niya. Pero habang buhay naman niyang dadalhin ang sakit at sugat na dulot ng kahapon. Nailabas na ang lahat ng gamit sa likod ng kubo, iho. Sige po, ako nang bahala sa mga yon. Paano itong iniwan na malaking bag na may lamang pera ni Veronica, iho? Anong gagawin natin dyan? Isasama ko po sa mga susunugin ko. Hindi natin kailangan ng perang yan, Auntie Lucia. Magsisimula tayo muli gamit ang iniwan ni Tio at magsusumikap din ako para balang araw makatulong ako sa mga pangangailangan natin dalawa. Sayang nga lang at wala na ditong mga magulang mo. Alam kong ipinagmamalaki ka ng mga yun. Lalo na ang Kuya Marco mo. Tapos na, Auntie. Nakamit na natin ang hustisya para sa mga magulang ko.
Natalo na natin ang mga aswang. At alam kong masaya rin si Kuya Marco sa nangyari kahit na masakit sa atin nang wala na siya rito. Matatahimik na rin sa wakas ang lugar na ito, iho. Wala nang takot at pangamba ang mga tao na baka mawalan na naman sila ng mga alaga. Ate Lucia, may kumakatok. Pagbuksan mo, iho, baka si Don Felipe na yan. Magandang araw sa inyo, Elias. Lucia. Magandang araw rin sa inyo, Don Felipe. Ngayon na ba ang alis mo? Oo. Patatagalan rin ako doon sa pupuntahan ko. At tulad ng pag-usapan namin ni Elias, ay siya na muna ang bahalang mamahala sa radyo at sa mga trabahador. Kung may kailangan sila, huwag kayong mahiyang tumawag sa akin. Kahit nasa malayo ako. Siya nga pala, Elias, uuwi rito ang apo kong babae. Siya ang mga kasama mong mamahala sa radyo. Ikaw rin na ang bahala sa kanya. Alam kong hindi mo siya pababayaan. Sige po, Don Felipe. Ako na pong bahala. O siya, sige. Ako ay aalis na. Teka, bago ko pa pala makalimutan. Elias, nakalista na lahat ng mga taong nawalan ng mga alagad hayop. Ikaw na ang bahalang magbigay sa kanila ng mga iniwag ko. Makakatulong yon para makapagsimula silang muli sa buhay nila. Walang problema, Don Felipe. Makakaasa po kayo na mapapabuti ang mga tao dito sa lugar natin. Mag-iingat po kayo sa biyahe ninyo. Kasabay ng pagsilip ng liwanag, nagbago din ang ugali ng matapobreng si Don Felipe. Matapos nitong mahuli at mawala sa sarili ay nagpagamot ito. At sa kanyang pagbabalik, humingi siya ng tawad sa lahat ng tao na naagrabyado niya, lalo na si Lolo Elias. Binigyan niya ng trabaho ang mga tao na walang hanap buhay. Pinalitan niya ang mga hayop na nawala sa mga tao. Nawala na ang pagiging malupit nito at tanging pagpapakumbaba at pagtulong na lang sa mga tao ang ginawa ng Don. At dahil sa magandang ipinakita nito, napatawad siya ng mga tao. Marami mang nagbago at nawala sa buhay ng Lolo Elias ko, sa huli, naging masaya rin naman siya dahil sa pamamagitan ni Don Felipe, nakilala niya ang babaeng nagpatibok muli ng kanyang puso. Yun ay ang aking lola. At doon na nga sa Jupiter nagsimula ang love story nilang dalawa. Hanggang dito na lamang po ang kwentong takip silim ng aking Lolo Elias. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mga kaibigan, isang kwento na tungkol sa pagmamahal sa magulang, pamilya at pagkakaibigan. Yun ang ipinakita ng ating sender ngayon. Isang kwento na susubukin kung gaano kakatatag sa hamon ng buhay, lalo na sa hamon buhay pag-ibig. Kung meron man kayong gustong ibahagi ng mga opinyon ninyo tungkol sa kwento ni Elias, pwede nyo pong ilapag dito sa ating comment section. Huwag rin pong kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang kwentong Takip Silim at iba pa naming channel para sa mas marami pang kwento ng kababalaghan at misteryo. Marami pong salamat.